Takot, kaba, kilabot, mga karanasang bumulabog sa iyong kaisipan, mga tanong na sadyang kahirap bigyan ng kasagutan, at mga pangyayaring kahirap paniwalaan. Sa episode na to, ating pakinggan ang istorya ng ilan sa mga zoners natin na nakaranas ng kahindik-hindik na kababalaghan dito sa Jazz Zone Spooky Files. Meron ka bang mga creepy experiences? I-send mo na sa akin yan sa x.com/jazzonex, tiktok.com/@jazzonetiktok, facebook.com/jazzzonepage, and also to my Gmail, jazzzoneyt@gmail.com. And malay mo, story mo na yung mabasa natin next time. I hope masend mo sa akin yung creepy experience mo. Sa mga nagtatanong kung meron akong experience, wala pa akong na-experience kasi. Pero na-experience ko yung pagising ko walang good morning. yun lang yung pinaka-creepy para sa akin, yung pagising mo walang good morning, ganun. Okay na yan tama na. Let's dig into our first story for this episode. Hello, gusto ko lang sanang i-share itong picture ng baby ko last 2012 pa. That time, I was 4 months preggy sa second baby ko. Nagbabakasyon kami somewhere in Batangas sa bahay ng tita ng close friend ko para makapag-relax at makahinga away from city. Since it was my baby's first time na makapunta doon, tuwang-tuwa siya dahil malapit sa lake. Kaya sabi ko, picturean ko siya sa mga bangka na nasa pangpang. After taking pictures, nagulat kami nang may lumabas na mga muka. Umalis kami agad dahil sa takot. Buti na lang din meron kaming dalang pangontra, lalo na ako since buntis ako at lapitin ng mga elemento. Sulat mula galing kay Ali. Let's jump into our second story for this episode. Just wanna share this. Nakuhaan po yan through vid during prom night sa school namin. Sa hallway po yan sa isa sa mga building ng school. That time, lahat ng students is nasa gym dahil awarding. Thank you po. Let's dig into our third story for this episode. Hello, magandang gabi po sa inyo. Gusto ko lang pong i-share itong nakita ko sa video ko last year. Maiksi lang pong itong kwento. Hindi rin masyadong nakakatakot. Hindi rin po ako ganun kagaling magkwento dahil first time ko lamang itong gagawin. Nangyari po ito last year, November 2020. Tagal na ito. Bali, umuwi ako noon sa probinsya namin sa Marinduque. Nangyari ito noong November 6, 2020. Pero may kakaiba ding pangyayari noong November 1, 2020 ng gabi. Ano ba? Nanapukan kami noon sa kapitbahay namin dahil super typhoon daw yung padating na bagyo. Minabuti naming lisanin ang aming tirahan para sa aming kaligtasan dahil muntik nang ma-wash out nung bagyong Kinta. Umaga pa lang, November 1, lumikas na kami, pero bago kami umalis sa bahay, ginala ko muna yung mata ko. Parang nagmuni-muni. Sabi ko, kung may ibang nakatira dito, ingatan ninyo ito. Sana'y pagbalik namin buo pa ito. Hindi ko alam bakit ko winika yun. Pero alam ko na may hindi pangkaraniwan na dumaan sa bahay na yon dahil kahit nung bata pa ako ay meron nang dumadaan doon na hindi nakikita ng tao. At umalis na kami. Dumaan ng maghapon, malakas na hangin at ulan ang dala ng bagyo. Naisip ko noon, nakatayo pa kaya ang bahay namin? 4:30 noon. Medyo kalma na ang paligid kaya naisipan namin bumalik sa bahay. Nauna kami ni ama tsaka nung isa kong pamangkin. Pagbukas namin ng pinto, parang nanlaki yung tenga ko dahil yung bahay namin... Teka lang, bakit tenga? Di ba dapat mata yun? Ayan binabasa ko lang guys as it is kung paano nyo sinend sa akin. So ulitin natin pagbukas namin ng pinto, parang nanlaki na lang yung tenga ko dahil yung bahay namin hindi man lang nabasa yung loob.
Yung bahay po namin hindi bato. E nung bagyong Kinta, halos basa lahat. Napasabi na lang yung tatay ko na mabuti na lang at hindi pinabayaan ng Panginoong Diyos. Parang walang nangyari, parang walang bagyo. Nung gabi na, medyo nalimpungatan ako ng 11:30. Matulog na sana ulit ako nang may kung anong hayop ang dumaan, parang tila napakalaking nilalang. Nung narinig ko yon, tumalon sa may paanan ko yung pusa namin. Sa gitla ko ay napakatalokbong ako ng kumot. Tapos sinundan nun na may nanghila ng yero, bali 3 gabing nangyari yung paghila ng yero. Kahit mag-flashlight si ama, wala namang nakikita. Bago mangyari yung narinig ko, yun palang tatay ng kapitbahay namin umihi din ng mga 11 na siguro yon na nakarinig ng halinghing ng isang kabayo wala namang kabayo sa may amin. Na-share ko din sa kanila na may dumaan sa may bahay na parang laking hayop. Sumagi na lang sa isip ko na baka tikba lang. Balik tayo November 6. Sige po. Okay, seryoso na. Bali nung gabing yun, lumabas ako, pumaron ako sa labasan matambay. Nagkayayan kaming maglomi sa kagpo ng mga kasama ko at dahil kakabagyo pa lamang, walang kuryente lahat. Ay di kami ay umalis na. Ano na? Okay. Naisipan ko mag-set ng video gamit cellphone ko sa kadahilan ng malikot din ng isip ko at sobrang dilim sa daan baka makakita ako ng kung ano. Ayun na nga ni, naging okay naman, wala namang kakaiba sa pag-video ko. Hindi ko na hinabaan dahil kailangan magtipid sa battery. Nakikicharge laang sa may generator ay. Hindi din kami nagtagal sa lumihan dahil may curfew ng 10 PM. Di umuwi na kami, bali hindi ko naman tiningnan yung video, wala naman akong nakita habang nag-drive. Bali nitong April 1 nitong 2021, November, December, June. Layo ah. Bali nitong April 1 lang nitong 2021, di ko alam bakit ko naisipang slow mo yung video na kuha ko nung November 6 at hindi inaasahang pangyayari ay may nakita ako. Nung gabing yun, wala na masyadong tao sa daan dahil napakadilim na. Kung nakita ko yan sa mismong pagpunta namin, baka lumipad na yung motor ko sa takot. Kung damit yan, napakasira ulo naman ang gagawin. Ayan na, binabasa ko lang kung ano yung pagkakasulat niya. Pero mas mataas siya sa tricycle. Naguguluhan pa din ako kung paniniwalaan kong white lady or ang nakunan ko ng video. Kayo na ang humusga. Pagdating sa kababalaghan, marami din sa Marinduque yan. Hindi lang puro kwento dahil mismo ako ay nakakita na nung bata pa. Ayaw ko lang maulit, mahirap maging kandila ng mga gamo-gamo. Lalo kung panlawin at matatakutin. Yun lamang po. Salamat, pasensya na hindi ako magaling mag-story at wala siyang nilagay na pangalan. Let's jump into our 4th story for this episode. Hello, gusto ko lang mag-share nitong picture na capture ng tita ko sa bahay. Tinapan ko lang mukha ng pinsan ko. This picture was taken last February 12 before Valentine's Day. You can see na may babae sa likod ng pinsan ko. And that time, sila lang dalawa ng tita ko sa spot na yan. Let's jump into our 5th story for this episode. Hello po, share ko lang po tong picture ko. This picture was taken nung nasugod po ako sa hospital. Stolen shot lang po to ng kapatid ko from outside. During that time, nung pagpunta namin sa ER, may kasabay po ako na sinugod din pero agaw buhay na rin po. Nakikita ko po na nire-revive na po yung pasyente and after ilang minuto sa kasamang palad ay inagaw na po siya ng buhay.
Tapos pag uwi namin ng bahay, pinakita lang sa akin to ng kapatid ko. Tapos nagulat ako, may kamay na nakahawak sa wheelchair ko na parang naagnas na. Nagtataka ako, bakit may kamay doon? Yung kamay ko noon that time nakalaylay sa wheelchair dahil kakatapos ko lang kuhaan ng blood pressure. I don't know bakit may kamay na nakahawak sa wheelchair ko. Lol ka din. May kwento ka bang nakakatakot? Sabi ko nga direct message me sa aking social media accounts x.com/jazzonex, tiktok.com/@jazzonetiktok, facebook.com/jazzonepage, and also to my Gmail jazzoneyt@gmail.com. Nilagay nyo yung story nyo and also yung pangalan nyo sa baba. Also like, comment sa baba, and syempre subscribe to my YouTube channel para updated ka sa mga next stories ng Spooky Files. Let's dig into our 6th story for this episode. Hello, gusto ko lang i-share itong story ko. Pasensya na po kasi di ako marunong magkwento. This photo was taken at the hospital when my father-in-law was confined. Stolen shot lang talaga ito. Sent to our group chat to inform us na ililipat na si Papa sa room. Kung makikita nyo, pader na yung gilid niya. Pero napansin namin na may kamay na humawak sa kumot. Tinaas lang yan ni ate kasi bubuhatin si Papa para ilipat ng bed. Pero makikita na parang may humawak sa kumot at inabot ito. Hindi po kasya ang tao sa side na yon kasi pader na po talaga siya at mahihirapan ka talaga kung tatayo ka sa gilid. Di namin sinabi yan sa partner ko that time kasi bantay kay Papa yon. Baka matakot. Natural, no? Kung ako yung magbabantay, no? Tapos sasabihin nyo sa akin na mayroong kamay. Ayawan na talaga to. Ang creepy lang kasi, ang putla ng kamay at kung titignan, right hand ang pinanghawak sa kumot at kung iisipin, paano nangyari? Hindi nga kasya yung tao sa gilid. Let's dig into our 7th story for this episode. Hello po, first ko po dito. Gusto ko lang i-share ang creepy experience ko pero di naman gaanong nakakatakot. Noong June 1, 2022, modular pa. Pumunta ako sa school para ipasa yung modules ko. Matapos ako magpasa ay umuwi ako. May isang building na kakagawa lang at hindi pa na-open na malapit dito sa school namin. Nung nasa tapat na ako ng building na to, napag-isipan kong picturean ito, tsaka take note ha, walang katao-tao. Mag-isak na naglalakad nun. Bawal mag-standby kasi may harang. Kakaiba rin yung pakiramdam ko tuwing nadadaanan ko ito. Yung mapapatingin ako ng matagal lalo na sa second floor, parang may nagmamasid sa loob. Nakauwi na ako, wala nang palitan ng damit. Nireview ko na agad ang mga pics na kinuha ko. Ni-zoom in ko isa-isa, anak ng balyena. Nanlaki ang mga mata ko at bumilis ang tibok ng heart ko. Pagkakita ko na may nahagip nga ako, may nakasilip na ulo mare. Matagal kong tinignan ng litrato, ilang segundo, ilang minuto. Nanginginig na kamay ko, agad na pumasok sa isip ko na baka nandito na siya sa tabi ko. Sinundan kaya ako? Bibisita kaya siya sa panaginip ko? Nagambala ko kaya siya? Ang weird ng itsura. Ang liit ng muka na parang bata. Tuloy pa rin ang panginginig ko. Pinakita ko sa kapatid ko tas sinend na rin sa pinsan ko pero di talaga sila naniniwala. Trust issue malala.
Joke lang. Yan sabi niya na. Nasa kanila na kung di sila maniwala. Basta hindi naman edited kasi kakakuha ko lang. Ilang oras pa lang ang lumipas at di ko rin alam mag-edit. Hanggang ngayon, nandito pa rin sa gallery ko yung litrato at palaisipan pa rin kung ano ang nangyari sa kanya, yung Mumu. Nagpapasalamat nga ako at hindi sumunod sa akin. Sulat galing kay Mac. Let's dig into our 8th story for this episode. Hi Spooky File. Gusto ko lang i-share ang creepiest groupie namin. Way back 2013, uso noon ang camera 360. Lakas kasi makaganda. Maganda nga camera 360 dati pero mas bet ko talaga yung B612 eh. Okay, back to the story. Favorite kong pang filter is sexy lips. Sulat niya na. Maisipin nyo ako yan ha. Nasa bahay ako ng boyfriend ko noon kasi madalas ako pumunta sa kanila. Gusto ko kasi maka-close family niya that time, mga kapatid niya at pamangkin pati na rin parents niya. Ngayon, super close na ako sa family niya dahil may mga anak na kaming ngayon. So ayun na nga. Mahilig talaga ako mag-selfie every night. Parang ganun bonding namin ng youngest sister niya then yung pamangkin niya na Becky. Tatlo lang kami nagsa-selfie nun. Ako, kapatid niyang si Irish at yung pamangkin niyang si Bebong. Wantosawa kami hanggang sa malobat na lang yung iPad na gamit namin. Hindi ko na na-charge dahil nakatulog na rin. Kinabukasan, pagising ko, chinek ko mga pics namin. Tapos, napatanong yung isang kasama namin sa bahay kung sino yung isang bata na kasama namin. Tinignan ko ulit yung pics namin kasi di ko talaga agad napansin. Then bush. Pagkakita ko na shock si Watsimi kasi bukod sa pamangkin ng asawa ko na si Bebong ay may kasama pa kaming isang bata na halos kamukha niya rin. Pero kung titignan maigi, ibang iba siya sa amin. Kasi ang sexy lips na filter, di ba dapat mag-orange din yung labi niya kagaya nung sa amin pero sa kanya hindi. Tapos iba pa yung kulay ng balat niya sa amin. Kaya halos lahat kami nun natakot. As in talaga wala kaming ibang kasama nun mag-selfie kundi kami lang. Tsaka that time siya lang yung pamangkin ng asawa ko na nandito nun sa bahay. May pamangkin pa siya, dalawang lalaki na halos kaidaran lang din yan pero hindi ganyan ang itsura nila. Until now, hindi pa rin namin alam kung sino ba talaga yung batang yan. Sa tuwing nakikita ko tong pic na to, kinikilabutan talaga ako kaya sana kayo rin. Nandamay ka pa. Pero I swear, hindi ito edited. Hindi pa talaga uso edit noon. So yun lang sana makatulog kayong lahat. Marami pa akong naranasang kababalaghan dito mula nung tumira ako dito pero ayan talaga ang pinakagrabe. Sa susunod ko na lang ikwento ibang creepy experience ko. Thanks in advance Spooky File. Sana this time mabasa nyo ito mula kay KM. Let's dig into our 9th story for this episode. I am Roshi, not real name, from Muntinlupa City. Nais ko lang mag-share ng isang kilabot na gabi ng karanasan ko. So yun na nga, di ko na patatagalin pa. January 22, 2018, 11pm. Out ko sa work sa Parañaque City. Hindi ko na sasabihin lahat ng detalye about sa work ko. Habang nasa jeep ako, way to Sukat tatawid. Sanay kasi ako na may sound trip talaga. Ako pag nasa biyahe ako. Nilaksan ko yung music as in maximum volume. Sarap kasi sa feeling. So ayun na nga, sa kalagitnaan ng aking biyahe, unti-unting nagbabaan ang mga pasaherong nung una ay siksikan ng sobra sa jeep at naging dalawa na lang kami sa magkabilang dulo. Habang masaya ako nakachat ang aking boyfriend, sobrang laugh trip kami sa aming pinag-uusapan. Out of nowhere, biglang nawala yung left earphone ko. Nawala yung tugtog. Then I heard whisper, "Tignan mo." Ang weird lang kasi, tawang-tawa ako noon that time, then napatingin ako bigla sa labas ng jeep. I saw a cemetery. Hindi naman ako natakot pero this time, I saw a girl nasa likod ng driver, nakayuko siya, may sling bag na black and color white beads na palda.
Nag-smile ako tapos chinat ko yung kawork ko. Sabi ko, be, ang weird ng babae. Tapos nag-send ako ng picture. Pinicturean ko kasi para makita niya, and then pag-click ko, wala nang babae sa litrato ng cellphone ko. Kinain na ng lamig buong katawan ko. Napasigaw ako. Inulit ko kasi nakikita ko talaga siya, pero for the second time around, wala talaga. Hindi ko na alam kung gusto kong bumaba sa jeep o anuman na pwedeng mag-escape. Nang tingnan ko ulit siya, wala na siya. Pero yung ulo ko lumaki na. Namanhid, pero syempre naman mas malakas ang Lord natin, kaya all I said is in Jesus name. Hindi ako magaling magkwento, sensya na. Pero kung kayo nasa sitwasyon ko nun, sobrang creepy and weird. Yun lang, sana magustuhan nyo. Patago ng information ko sa mga kawork ko na alam ang kwento ko na to. PS, sarapin ang takot kasama ang Lord. PBS, walang higit sa kapangyarihan ni Lord. PPPSSSS. Mag-pray ka lang, walang imposible sa Lord. From Roche of Muntinlupa City. Let's dig into our last story for this episode. Matagal ko nang gusto i-share tong photo sa room ko. Nag-aalinlangan lang ako. Kuha yan 2021. Nag-selfie ako sa kwarto ko. Tanda ko, wala namang ibang tao sa taas, kundi ako lang naman. Ang creepy lang kasi halos lahat ng selfie ko okay at walang kasama maliban lang sa isang to. So if you wanna share some spooky stories, guys, direct message me on my social media account, x.com/jezzonex, tiktok.com/@jezzonetiktok, facebook.com/jezzonepage, and to my Gmail account, jezzoneyt@gmail.com. Also, kapag magsasend kayo guys, syempre, lagay nyo yung stories and sa baba nun yung pangalan nyo para ma-mention ko kayo sa inyong stories. Malay mo, story mo na yung mabasa natin, and also react kung gusto mo magbigay ng reaction sa mga kwento ngayon, like, comment and subscribe to get more stories like this. So, ikaw, meron ka bang nakakatakot na experiences? And sa mga natuwa sa episode natin, no? Sa episode natin ngayon, i-hashtag mo yung hashtag #tawatakutan. Okay? Maraming salamat. See you next episode.